guys! Welcome to this another vlog. Ngayon na ulit akong mag-vlog. At meron akong sasagutin dito na tanong tungkol sa pagpunta dito sa Brazil. Ang tanong ni Novi J4Y is, ano daw ang pwedeng work dito at magkano lahat ng magagastos pagpunta ng Brazil? Unang sasagutin natin is, ano yung pwedeng work dito? Madaming work dito guys, no? Lalong-lalo na 'pag marunong ka mag-Portuguese. Ang importante talaga guys is bago ka pumunta dito sa Brazil is kailangan mong matutong mag-Portuguese. Kasi dito sa Brazil konti lang yung marunong mag-English. Lalong-lalo na kung ng trabaho na pang-Brazilian talaga. Yan guys. Ang tips ko, no, meron akong mga kilala, merong kahit mga DH, yung domestic helper, malaki yung sahod dito sa domestic helper, above minimum between 2,500 pataas yung sahod na 2,500 reais. May mga teacher naman, kadalasan yung sahod dito sa teacher is mga nasa 3,000 above, depende sa lugar, depende sa states, kasi dito sa Brazil, by states kasi, depende yung sahod sa saan ka nagtatrabaho. Tapos naman, kung gusto mo yung nasa restaurant, kasi meron akong kakilala na nagtatrabaho sa restaurant, yung sahod nila merong per day, tsaka merong per month, merong per week, pero per week sila binabayaran. Yung kakilala ko guys, yung depende kung baguhan ka pa ba or kung chef ka, mas malaki yung sahod mo, ranging from 90 reais per day or 70 reais per day kung nagsisimula ka pa lang. Meron namang kung talagang tumagal ka na tapos yung ikaw talaga yung pinaka-main chef, magiging mas malaki yung sahod mo per day. Depende pa rin yan sa magiging amo mo. Kasi dito sa Brazil may dalawang klase ng pagtatrabaho. Yung carteira asinada or yung meron kang parang working permit, parang yung parang card, trabalho de carteira, yung parang sa card, Brazilian card ng para sa pagtatrabaho, yung dun kung saan parang may kontrata ka, tapos under ka sa protection ng government, meron kang FGTS, yung parang insurance nila dito para sa mga trabahante. Yung isa naman is yung autonomo. Yung autonomo is yung parang freelancer ka. Ibig sabihin, independent worker ka. Wala kang kontrata, parang kung gusto mong umalis, pwede kang umalis. Tapos wala kang yung parang kartera asinada, hindi ka under sa benefits ng mga trabahante dito. Yun yung disadvantage nun kasi wala kang makukuhang mga benefits 'pag wala kang kartera asinada or CLT ang tawag diyan. Yun at tsaka sa pagtatrabaho din dito guys, marami naman puwedeng pagtrabahuan dito as long as marunong ka lang talaga mag-Portuguese. Kahit nga yung high school graduate ka lang or kahit hindi ka tapos ng pag-aaral, ang importante kasi dito is yung experience mo or yung skills mo, 'yan yung knowledge mo. Ang kadalasan mga trabaho dito sa mga Filipina guys is yung pagiging DH kasi malaki talaga ang sahod ng DH or domestic helper. Merong arawan, yung diarista ang tawag sa kanila kung saan per day binabayaran sila, parang wala silang permanent na amo, kung every week kung depende lang sa amo yung pagtatrabaho nila. Ibig sabihin ngayong week, once a week ka lang magtatrabaho, another week ka naman magtatrabaho. Meron naman yung, uwian, yung yung trabaho mo is nasa 8 hours lang trabaho mo at meron naman yung stay in, 'yan. Yung stay in minsan yun yung parang mas nakakapagod, 'di ba? Kasi 'pag stay in ka, parang isang beses ka lang sa isang linggo makakapagpahinga, yun. Minsan may naririnig pa akong may naaabuso ng mga Pilipino dahil stay in sila. Yun guys, at ang sunod niya na tanong, marami talagang trabaho guys, 'no? Kaya kung ano talaga, masipag ka lang talaga dito, puwede kang magkatrabaho. Puwede kang maging teacher, gano'n. Kung gusto mong mag-aral dito, puwede kang mag-aral pero as long as kailangan mong,
dalhin yung mga requirements mo. Tapos, kung magkano ang gastos papunta dito sa Brazil, depende talaga yan guys sa kung meron ka bang kakilala dito, pupunta ka ba dito as a tourist, yung wala kang kakilala dito. Advantage talaga kung may ah, kuha sa'yo na, na amo na, yung parang sa agency. Kasi meron akong kakilala na meron siyang kakilala na agency kung saan yun sila ang nagpa-process ng papel papunta dito sa Brazil. Sila yung naghahanap ng amo at sila yung parang yung amo ang magbibigay sa'yo ng invitation letter. Yung naman, kung gusto mo naman mag-travel na parang wala kang kakilala dito since free visa dito ang Pilipino, puwede pagdating mo, bibigyan ka ng 90 days na without visa. At after matapos yung 90 days mo, pwede kang mag-extend for another 90 days. At kung gusto mo namang maging resident dito, mag-apply ka lang, marami namang mga pwede mong gawin. Kung makahanap ka ng trabaho, pwede kang magkaroon ng working visa. So magkano nga ba ang gastos? Depende lang. Kung ang pamasahe lang dito guys, papunta dito, ang pinakamurang pamasahe siguro papunta dito is 50,000 pesos. Depende pa yan sa araw, depende kung ano yung pinakamurang flight. Pero ang pinaka minimum talaga na pamasahe yung nakita ko guys is 50,000. Pag pumunta ka dito, kailangan mo pa ng kung travel ka, kailangan mo mag-secure ng return ticket. Kasi baka sasabihin nila hindi ka na babalik. At saka kailangan mo ng pocket money in case lang na maghahanap kung mabubuhay ka pa dito sa Brazil. Yun yung mga possibility guys na pag pumunta ka dito sa Brazil, talagang kailangan mo ng malaking pera. Pero dito naman sa Brazil guys, pag makapunta ka dito guys, ang kagandahan ng dito guys no is hindi sila yung parang maririnig mo sa ibang bansa sa Kuwait na ang amo mga masasama, mamumugbog. Dito kasi mababait yung Brazilian guys. Very hospitable sila, very sila, yung parang accommodating yan guys. Mabait, para sa akin mabait. Hindi naman lahat ng mga Brazilian mabait, pero para sa akin mabait yung mga Brazilian. Kaya maganda dito magtrabaho kasi hindi ka masyadong mahihirapan, mai-stress sa mga amo mo. Pero lahat naman nakadepende lang yan. Pero in general naman yung sinasabi ko sa iyo. Kaya salamat sa inyong panonood dito na lang guys. Kung meron pa kayong mga tanong, please don't hesitate to comment down below. Ciao, ciao!